dahil ang tagumpay ay nagmumula sa Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, yun sa ating series na stewardship, huwag natin kakalimutan. Ang ibig sabihin nun, hindi tayo yung may-ari, tayo lamang ay katiwala at kaluwalhatian ay lagi nating binabalik sa Panginoon. Palakpakan po natin muli ang Diyos. Hallelujah. Ang ating pong title, mga kapatid, napakahalaga sa isang katiwala, yung Under the Divine Protection. Amen. Kanina pa lang sa prayer, nabanggit ni Ninong Roger, yung protection. Basahin natin, mga kapatid, yung title. 1, 2, 3, go! Under the Divine Protection. Ayan. Iba po ang magprotekta ang Diyos kaysa yung ang tao. No? Yung protekta ng tao ay limitado. Pero kapag po ang Diyos, kahit anong sitwasyon, kaya kanyang protektahan. Amen. Kahit meron ka pang bilyon o trilyon, limitado pa rin yun yung protection mo. Amen. Pero ang Diyos, kapag siya ang talagang nagprotekta sa iyo, ilalabas niya talaga yung katotohanan at nang sa gayon, makita na tunay ng lingkod kang ng Diyos at ikaw ay tunay na pinoprotektahan ng Diyos. Amen. Kaya, in most uplifting passage, mga kapatid, alam ko marami sa atin ay nabasa na ito, pero napakahalagang reminder sa atin yung Psalm 91. No? Ang sabi po doon sa verse 1, basahin natin mga kapatid, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan ay nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Napakahalaga po nitong malaman natin. Amen? Kasi minsan baka nakakalimutan natin na ang Diyos gusto tayong kupkupin. Amen. Na ang Diyos gusto kang proteksyonan, gusto kang biyayaan ng pagkalinga, at gustong ipadaloy ng Diyos ang kapangyarihan niya sa iyo. No? Bakit po natin kailangang malaman ito? Sapagkat kapag ito'y alam mo at ikay nananampalataya sa pangako ng Diyos na siya ang poprotekta sa iyo, kahit sino pa ang kaharap mo, kahit saang lugar ka pa mapunta, anumang sitwasyon, anumang panahon, ikaw ay nakakasiguradong magtatagumpay ka. Amen. Dahil po iyon lamang sa pagkupkop at sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Sabi po doon sa English, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Everybody say dwells. Ayan. Everybody say abide. Abide. Ano pong ibig sabihin nun, no? Yung dwells, siyang nananahan. Amen. Tumatahan. No? Narinig nyo na ba yung sinasabi ng iba yung tahanan, iba yung bahay? Sino nakarinig na nun? Yeah. A house is not a home. Yeah. Magkaibang bagay yon. Marahil umuwi ka sa bahay nyo, pero yung mga tao sa loob ay hindi mag-aayos. Amen? Hindi maayos. So, ibig sabihin, hindi matatawag na talagang tahanan. Kasi, paano nga matatawag na tahanan kung hindi ang Diyos ang siyang nananahan? Amen. Amen. Alam niyo po, sa isang pamilya o sa isang tahanan na lagi pong talagang nagkakaisa, meaning ang sentro ng kanilang buhay ay ang Diyos. Amen. Sino po dito gustong makaranas ng pagkupkop ng Panginoon? Amen. So, ang Diyos po ang tunay na kumakalinga sa atin sa lahat ng panahon. At sinasabi doon, yung condition. Ano po yung condition dito? He who dwells. Ang sino mang nananahan. No? Sa sinasabi doon, naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan. Sino po ang may desire na siya ay kupkupin ng Diyos? Amen? Meron po ba sa ating puso na nais natin na, Lord, ikaw po ang siyang maghari sa buhay ko. Ikaw ang siyang masunod sa buhay ko. Amen? Doon po natin napapakita na tunay na yung ating buhay ay hindi sa atin kung hindi sa Diyos. No? Kaya sabi doon, will abide in the shadow of the Almighty. Yun yung tatanggap ng pagkalinga, yung mga nananatili, no? Yung mga nag-a-abide sa Panginoon, yung mga nagtitiwala. No? Kahapon nabanggit ko rin yun sa funeral service, no?
ating kapatid, na walang ibang talagang dapat pagkatiwalaan kundi ang Diyos. At ang purpose ng ating buhay, habang tayo nabubuhay, dapat magtiwala tayo sa Diyos. Amen. Sino dito nakaranas ng pagdududa? Aminin natin na nagdududa ka, Lord, parang nilalayuan mo na ata ako. Minsan ganun, ano? Lord, parang ang layo mo, parang hindi mo na ata ako mahal. Parang parang nagtatampo ka na sa Panginoon. No? So, pero kung alam mo po ang salita ng Panginoon, hindi po ganun ang Diyos. Actually, hindi ang Diyos ang lumalayo. Tayo ang lumalayo sa Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng sabi po sa Biblia, dahil sa ating mga pagsalangsang, dahil sa ating mga kasalanan, hindi pagsunod sa Panginoon, napapalayo tayo sa Kanya. Dahil una, hindi ka nakikinig. Kaya sabihin mo sa katabi mo, makinig tayo. The principle of listening. Na meron ka dapat prinsipyo na kapag oras ng pakikinig, nakikinig ka sa Panginoon. No? At nangyayari po mga kapatid, the word dwell, yung ibig sabihin ng nananahan is to live in or be an inhabitant in the shelter of the Most High. Doon ka na namumuhay. Amen? So, ang ibig po sabihin pala nung nananahan ka doon sa presensya ng Diyos ay isinasa buhay mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Hindi mo na kailangan laging sinasabi na kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos. Maganda naman po yung dinedeclare natin kasama natin ang Diyos. Pero kung mali yung ginagawa mo, tapos sinasabi mo kasama mo ang Diyos, hindi po totoo yun. Amen. Minsan, hindi mo na kailangang sabihin, kasama ko ang Diyos, dahil sa pagtupad mo lang sa Kanyang kalooban, siguradong kasama mo ang Diyos. Kaya, He who dwells, manahan ka sa presensya ng Panginoon, in His shelter. Ano yung ibig sabihin ng shelter? Katumbas nun yung sinasabi, a hiding place, a covering, a protection. Pag sinabi pong shelter, protektado ka kapag nandoon ka sa loob. Amen? Kahit magkaroon ng tsunami or flash flood or kahit ano, kapag shelter, ibig sabihin safe place, hiding place, protection or covering. Pero kapag lumabas ka doon sa shelter, ano po ang pwedeng mangyari sa iyo? Pwede kang mapahamak. Amen. So, ano po yung title natin? Under the Divine Protection. So napakahalaga po mga kapatid, lalo na sa ating mga decision making. You must be inside the presence of God. You must be in the shelter of the Most High. No? Kasi sa pagdidesisyon natin sa ating mga choices, kung wala tayo sa presensya ng Diyos, kadalasan mali, kadalasan palpak. Amen. Yes. Kaya ang totoo niyan, hindi talaga ang Diyos ang lumalayo sa atin. Tayo yung lumalabas doon sa sinasabi ng Panginoon, dito ka lang, manatili ka lang, pero ikaw yung lumalayo. No? Unconsciously, hindi mo alam, ay inaakit ka na ng sanlibutan upang mapalayo doon sa proteksyon ng Panginoon. Kaya mahalagang malaman mo kapatid, yung dapat manahan kang palagi sa presensya ng Panginoon, sa Kanyang shelter. Kaya nga, sinasabi natin, Lord, You are my hiding place. Sabihin mo nga ngayon sa Panginoon yan, Lord, You are my hiding place. Lord, You are my hiding place. Amen. Ikaw ang aking sandigan, Panginoon. No? Kaya ang sinasabi, yung abide or defense. No? Parang sa basketball, no? May defense. Diba? Ibig sabihin, ito yung pinakamahalagang depensa na dapat nating maisabuhay. Yung sinasabi nung under the shadow of His wings. Yung shadow, ibig sabihin yung shade. No? Ibig sabihin yung comfort, yung protection, and yung defense. Amen. He is our defense. Sino po ang magtatanggol sa atin sa kabila ng mga persecution, sa kabila ng mga
kasiraan or mga issues of this life, walang ibang mahalagang depensa kundi ang Panginoon. Hindi lang siya yung ating shelter, siya rin yung tagapagtanggol sa atin kapag tayo ay inuusig o kapag tayo po ay inaatake ng kung anumang bagay ng kaaway. Kaya sabi sa Psalm 91 verse 1, you must abide. No, sabihin mo sa katabi mo, manatili ka sa Lord. Manatili ka sa Lord. Ayan. Huwag sabihin mo, huwag ka kasing alis ng alis. Diba? Kasi pa alis-alis ka eh. Diba na, Lord, ano muna ako, no? Hindi, sabi ng Lord, akong bahala sa iyo, no? Dadalhin kita doon sa pinangako sa iyo. Kaso ikaw parang pinangungunahan mo ang Panginoon. Hindi, Lord, lalabas muna ako, ha? Diyan ka muna. Maiwan ka muna dyan kasi meron akong gustong gawin eh. So, kaya nawawala yung proteksyon. Kaya nadidisgrasya. Kaya napapahamak. Kasi hindi tayo nananatili doon sa pagkalinga ng makapangyarihang Diyos. Kaya it speaks of someone who is wholly comfortable. Itong tao na may pagtitiwala sa Panginoon ay tunay na magkakaroon ng protection, divine protection, ng comfort, at ng defense. At kung alam natin mga kapatid, ang binabanggit po sa New Testament ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Amen. He is our comfort. Amen. He is the helper. Sinabi sa Holy Spirit, di ba? He is our defense. Siya ang tagapagtanggol. He is the Spirit of truth. He is the advocate. Amen. Comforter, helper, no, guide natin mga kapatid. Ang binabanggit dito, the very presence of God is the Holy Spirit Himself na ibinigay sa atin. At dapat magkaroon ng indwelling of the Holy Spirit talaga. Mapuspos tayo ng Santong Espiritu na ang ibig sabihin, yung salita ng Diyos ang siyang naghahari sa atin. Amen po mga kapatid. Kaya sabi doon, and accepted into the household and community life of the Most High God. Amen. Everybody say acceptance. Acceptance. Sino po dito yung tinatanggap niya ang Panginoon bilang Diyos, Hari at Tagapagligtas? Amen. Sabihin, in-accept mo, ni-receive mo ang Panginoon. No? Now, ano po ang dapat natin gawin? Sabi doon, manatili. Mag-abide ka sa Kanya. Manahan ka sa Kanya. No, doon sa household and community. Everybody say household. Household. Amen. Sino naniniwala hindi aksidente na dinala ka ng Lord sa DOCGM? Amen. Meron po kasing tinatawag na household, no, o bahay-sambahan, na kung saan dinadala ng Panginoon yung kanyang mga anak doon, pinagtitipon niya, no, upang magpulit magpasalamat sa Kanya at matuto na magtiwala sa Kanya at patuloy na hikayatin, akayin ang mga tao na kumilala sa tunay na Diyos at maglingkod at magtiwala rin sa Kanya. Amen. Kaya kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin yung household. Kailangan natin yung pamilya ng Diyos. Amen. And yung community. Huwag kang lalayo doon. Paano ka hindi mapalayo sa presensya ng Panginoon? Una, huwag kang umalis doon sa household, doon sa pamilya na kung saan inilagay ka ng Panginoon. Amen. No? Kasi minsan nawawala tayo eh, di ba? Doon sa household pa lang eh. At ang nangyayari, nakakapasok ka sa ibang bahay. At yung bahay na pala yun, di ba? Ano yung mga bahay na yun? Bahay aliwan, bahay sugalan, bahay drogahan, bahay inuman. Narinig niyo ba to? Amen? Bahay na kung ano-anong mga pugad, di ba? Yung namumugad doon. So, walang protection yung mga ganong klaseng bahay. Amen? Ibig sabihin, kung ikaw ay ganon, katulad ka sa prodigal son, amen? Umalis ka doon sa kaharian ng iyong ama. Umalis ka doon sa protection. Doon sa comfort zone. Doon sa kung saan kinakalingahan ng Diyos. Anong nangyari sa prodigal son? Di ba? Dahil akala niya ay sasaya siya, lumayas siya. Sino yung mga lumalayas dito?
sabihin mo sa katabi mo, huwag kang lumayas. Tapos sabihin mo rin sa kanya, huwag kang gala ng gala. Yan. Kasi iba-ibang mga bahay yung napapasukan mo eh. Di ba? Kasi sinasabi dito, you dwell. Ibig sabihin, manangan ka doon sa bahay ng Diyos. Amen! Kasi kung hindi ka mananatili doon sa bahay ng Diyos, ibang bahay yung mapapasukan mo. Uulitin ko, maraming klaseng bahay sa mundo. Di ba? Mga tentasyon, yun nga yung mga bahay aliwan, bahay talpakan, bahay sugalan, bahay drogahan, inuman. Di ba? Kung ano-anong mga bahay. Di ba? Kapatid, kaya tinatalakay natin ngayon, alamin mo sa sarili mo, nasa bahay ka ba ng Diyos? Kasi pwedeng nandito ka, pero yung isip mo wala. Amen. Pwedeng nandito ka, nakikinig ka ng Word of God, pero yung isip mo wala. Ibig sabihin, hindi ka inhabited doon sa bahay. So, kung kailangan, you must accept, you must receive that Jesus Christ is your Lord and your Savior. At ang banal na Espiritu pagkakalog sa iyo. Ibig sabihin, the very presence of God ay maghahari sa iyo, magiging gobyerno ng buhay mo, mag-go-govern sa iyo, at sabi ng Panginoon, sino mang nananahan, di ba? Hindi lang ang Holy Spirit ang nananahan sa atin, ikaw rin ay manangan sa Kanya. Amen. Sapagkat kung hindi mo yung gagawin, mga kapatid, walang divine protection. Tanungin ko ulit kayo, sino dito yung gusto ng divine protection? No? Poprotektahan ka ng Diyos sa mga may tangka sa buhay mo. Amen? Poprotektahan ka ng Diyos sa mga scammers. Poprotektahan ka ng Diyos sa mga nanloloko. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, huwag kang magpaloko. Oo. At saka, sabihin mo rin sa kanya, kasi baka siya yun, huwag kang manloloko. Sabihin mo. Yan. Sabi, ayaw ko, narinig nyo na, sabi, dalawa lang daw klase ng tao, no? Isang manloloko, isang magpapaloko. Diba? Pero kung ikaw ay under the divine protection ng Panginoon dahil nananatili ka sa Kanyang salita, kapatid, hindi ka maloloko. Sabi nga sa Bible, ang mga anak ng Diyos ay matatalino. Palapakan natin ang Panginoon. Parang hindi naniniwala yung katabi mo. Matalino ba yan? Parang sabi nung sa katabi niya, matalino ba to? Opo, matalino yan. No? Marahil wala siyang masyadong alam sa mga bagay ng sanlibutan. Pero pag alam mo kasi yung salita ng Diyos, hindi ka basta-basta maloloko. Amen. Nandun yung divine protection. Hindi ka basta-basta masa-scam. Diba? Diba, nakikipag-meet up ka doon sa mga di mo naman kilala, mga kachat mo. No? Tapos, ang ganda ng picture niya doon sa Facebook. Tapos pagkakita mo, iba pala. Diba? So, hindi ka maaabot sa ganon, diba? Hindi ka maaabot sa nalulung ka sa sugal or what, dahil nananatili ka sa bahay ng Panginoon. Amen! Kaya sabi doon mga kapatid, you must abide, meaning yung lodge, you must spend time with the Lord. No? Dapat meron ka laging quiet time with God. Para ma-check mo yung sarili mo na hindi ka lumalayo sa Panginoon. Kasi kapag wala kang quiet time sa Panginoon, tapos hindi ka pa sumasama sa mga community ng mga Christians, di ba? Yung mga sinasamahan mo pa, yung mga pumupunta sa iba't ibang klaseng bahay sa sanlibutan, talagang maliligaw ka. Amen? So, kapag sa Panginoong Kristo, hindi ka maliligaw. Even though you walk in the valley of shadow of death, you fear no evil. Sabi sa Psalm 23. Why? Because thy rod and your staff, they guide me, they comfort me, they protect me from the evil one. Amen? So, yun yung divine protection na sinasabi mga kapatid. Kaya nga, He is the Most High. Siya ang makapangyarihang Diyos. This is a title for God that effectively levels every threat.
Kahit anong pananakot, kahit death threat pa yan o anong mga bagay, di ba, na pananakot, paninindak ng kaaway sa iyo, ang Diyos, kung ang Diyos ang poprotekta sa iyo, walang makakagalaw sa iyo. No, if I can remember, that's on 1 John chapter 5. Ang sabi doon, hindi sila magagalaw ng masama. Kahit anong kulang pa yan, kahit gano'ng kalaking manika yung gamitin para kulamin ka, hindi ka makukulang. Kahit magsindi siya ng 100 itim na kandila at itim na manok ialay, hindi siya makukulang. Bakit? You are under the divine protection of God. Amen! Mga kapatid, napakalawak po kasi ng wings ng Panginoon when He spreads His wings at nandoon ka sa ilalim niya, no, under His divine protection, hindi ka talaga mapapahamak eh. No, kaya laking pasalamat po natin sa Diyos na tayo ay pinoproteksyonan niya. Amen. No, kahit sa school, 'di ba? Sa mga school, maraming mga kapahamakan diyan eh, no? Minsan or hindi, madalas sa balita ang nangyayaring krimen sa loob na ng school. 'Di ba? Yung nangyayaring drogahan sa loob na ng school, yung nangyayaring saksakan sa loob na ng school. Kaya dapat ipasok ang gospel sa lahat ng mga school. At yan nga po yung ginagawa natin dito sa Imus. No, na patuloy nating ipanalangin na hindi lang mga public schools ang ating masaturate, kung hindi kahit yung mga private school ay maging open din sa salita ng Diyos. No? Kasi kung hindi ang salita ng Diyos ang naririnig, ang napapakinggan sa loob ng school, ang mapapakinggan sa loob ng school ay salita ng demonyo. Dalawang salita lang naman yan eh. Salita ng Diyos o salita ng demonyo. Yung salita ng demonyo, hindi agad-agad masama yun. Minsan mapang-akit yun, o kadalasan mapang-akit yun. Diba? Naakitan ka. Akitin ka, masarap to. Lipad tayo. Diba? Diba? Na punta tayo doon. Isang talpak lang. Talagang swak. Diba? Ganyan yung mga salita ng demonyo. Ang ganda sa pandinig. Diba? Isang talpak mo lang. Brother. Diba? Pwedeng yung 1,000 mo, gawin nating piso. Parang ganon, diba? Scam yun eh. Pero kung under the divine protection ka, no, hindi mo na kailangan makipaglaro sa mga manok. No? Because may tiwala ka sa Panginoon, ililid ka ng Panginoon kung saan yung tama, green pastures. Because Jesus is the great shepherd. He will lead you in the green pastures. He will guide you in the path of righteousness. And He will protect you from all evil. Amen po, mga kapatid. Kasi maraming mga kaibigan, di ba, na akala mo talagang kaibigan mo eh. Pero pagdating sa mga problema, suliranin, nawawala sila. A true friend is a friend that fears the Lord. A true friend is a friend that has a relationship with God. Amen. So kaya sabi, He is the Most High, mga kapatid. God is supreme. Amen? Wala nang mas tataas pa sa Diyos. He has a supreme power as the sovereign ruler of the world. Kaya nga tinawag siyang Almighty God. Sa ibang translation, Shaddai, El Shaddai, no, is the name that upheld the wandering patriarchs. Sabi sa Exodus chapter 6, sa verse 3. Nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Yun yung sinasabi doon, Almighty God. No, or sa Hebrew, El Shaddai, no, makapangyarihang Diyos, ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Nagpakilala siya bilang makapangyarihang Diyos. Pag sinabi, nabasa mo yung word na makapangyarihan, meron pa bang may mas kapangyarihan? Wala na. Amen. Kaya nga, He is the Almighty God. No? As the Almighty, God is fully capable. Everybody say capable. Kaya niya bang gawin lahat? Kaya niya bang baguhin ang sitwasyon ng buhay mo? Kaya niya bang baguhin, ilayo ka sa bisyo? Kaya ba ng Diyos baguhin yung pag-iisip mong distorted? Diba?
Pag sinabi natin distorted because of the influence of this world, di ba, yung isip mo malisyosa, kasi nakaregister na dyan, no? Lalo na kapag na-influensyahan ka ng pornografiya, katulad ko, lalo na nung kabataan ako, no? May influence dyan eh. Influence ka ng alcohol, drugs, or any kinds of vices, no? Pero kayang baguhin yun ng Panginoon. Marami pong nagpatotoo na na-born again, no? Labas-pasok siya sa rehab, hindi pa rin siya magbago. Kasi paglabas niya sa rehab, di ba? Na temptation, andun na naman. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, hindi na siya bumalik sa rehab. Bakit? Kasi nagpastor na siya. Alam niya na yung purpose ng buhay niya. Amen? Hindi natin kaya baguhin ang sarili natin. Hindi natin kayang banalin yung sarili natin. Yun ang unang pag-amin. Kaya dapat lumapit ka sa Panginoon. Amen? And you must be under the shelter of the Most High. At sinasabi doon, God is capable of accomplishing all of His promises. Kayang gawin, kayang paranasin ng Diyos sa iyo ang lahat ng Kanyang mga pangako. Sabi sa Joshua 1:9, no? Huwag mong kaligtaan, or 1:8 up to 9. Huwag mong kaligtaan, basahin, o dili-dilihin ang kautusan o ang kasulatan upang ito'y iyong masundan, no? At nang sa gayon, ikaw ay magtatagumpay at lalawig ang iyong buhay. Amen. Sa English, ang sabi doon, you will be prosperous and successful. Sinabi po ba ng Panginoon yun? Yes. No? Na kaya niyang gawin sa iyo yun. Pero ano yung kondisyon na sinasabi rin kahalintulad sa Psalm 91? Manatili ka sa Kanya. Huwag kang layas ng layas. Amen. Amen po mga kapatid? Yes, ganun po yun. Hindi dapat tayo umaalis sa presensya ng Panginoon. No? Walang katulad ang presensya ng Panginoon. Kaya nga tayong mga Kristiyano, hindi na natin kailangan mag-inuman. Hindi na natin kailangan mag-drugs. Kasi kagalakan pa lang ng presensya ng Diyos, we are more than satisfied. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. No? Hindi na natin kailangan pumasok sa bahay aliwan. No? Yung bahay na mga kalapating lumilipad. Di ba? Hindi mo na kailangan pumasok doon. Hindi mo na kailangan pumasok sa nagpapatayang mga manok. Di ba? Hindi mo na kailangan pumasok doon. Hindi mo na kailangan pumusta sa mga kabayo. Di ba? Hindi mo na kailangan magnakaw. Bakit? Under the divine protection of God, it is all provided. Amen? Yun po ang tinatawag. Kapag sinabing divine protection, kompleto recados. Walang pagkukulang. Amen? Kasi nga, presensya yun ng Panginoon eh. And the very presence of God in our lives is the Holy Spirit. Now, ang tanong, pinapansin mo ba ang Holy Spirit? O ikaw ang nagdadrive ng buhay mo? Ikaw ang namumuna, no, sa Panginoon? Ikaw ang nasusunod sa buhay mo? Kaya mahalaga yung dwelling. You must dwell, you must abide. Dwelling in the shadow of the Almighty is the everyday experience. Everybody say, everyday. Tuwing Sunday lang ba? No. No. You must be every day in the shadow of the Almighty. Paano mangyayari yan, Pastor? Sundin mo ang kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, ang isa sa pinakaunang kalooban ng Panginoon, 1 Thessalonians 5:18, in everything, give thanks to the Lord. Lagi kang magpasalamat. Pagising mo sa umaga, diba? Reklamo ba agad dapat? Ano dapat natin gawin? Pasalamat ka sa Panginoon. Lord, salamat at may panibagong araw, panibagong matututunan, panibagong pag-asa, panibagong progreso at paglago ng buhay ko. Amen? Yun po ang pagpapasalamat sa Panginoon. At kapag yun ang lagi mong inuunang gawin, tingnan mo, ang buong araw mo ay
magiging protektado ng Panginoon. You will experience His divine protection. Meron mang mga makasingit, pero madidiscern mo. Hindi ka basta-basta. Bakit? Inuna mo yung pagpapasalamat. Cultivate gratitude. Pag sinabing gratitude, you always give thanks to God. And gratitude is a spiritual weapon. Diba? Isipin mo, may pagsubok ka ng dinaraanan, nagpasalamat ka pa sa Diyos. Eh di talagang wala nang magagawa yung diablo. Wala nang magagawa yung mga demonyo sa paligid mo. Kasi kahit anong bagay na rumanas sa buhay mo, nagpupurit, nagpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. Diba? Yun ang dapat natin gawin, mga kapatid, para lagi tayong nananatili sa presensya ng Panginoon. At ang sinasabi doon, you must experience it every day. No, although merong persecution, katulad sa Nigeria, pinagbabaril habang nag-church yung mga nandoon. Diba? Grabe yung persecution. Ganun din sa Sudan, binobomba sila doon. Diba? Habang nagsisimba. No, pero tuloy-tuloy pa rin sila sa pagtitiwala sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit pinupugutan na sila ng ulo. Diba? Yung kanilang mga kapatiran. Ganun kalakas yung kanilang pananampalataya. No? Because they abide in the shadow of the Almighty. Basahin natin yung 91 verse 2. Basahin natin, mga kapatid. 1, 2, 3, go! Ay makakapagsabi kay Yahweh, buo ka at kadungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na sa akin mo pinagpapalalaan. Amen. Kapag ikaw ay nananatiling sa Panginoon, masasabi mo kay Yahweh, masasabi mo sa Diyos, ikaw ang muog ko at kanlungan. Tunay nga, Panginoon, ikaw ang pumaprotekta sa akin. Maraming gusto akong pabagsakin. Maraming nakaabang na ako ay bumagsak. Maraming nakaabang na ako ay hilahin pababa. Pero dahil ikaw ang aking Panginoon na pinagkakatiwalaan, hindi kailanman mangyayari yon at patuloy mo pa akong iaangat. Amen? Mararanasan natin yan. Alam ko, nararanasan natin yan. No? Even in your circle, mga kapatid, hindi naman lahat ng kaibigan mo totoo yan eh. Hindi naman lahat ng kapitbahay mo totoo yan eh. Amen? Yung mga totoo lang dyan, ay yung mga nandoon kapag may pagsubok. Ay yung mga nandoon na nagpapayo sa iyo na magtiwala ka sa Diyos. Yun ang mga totoong kaibigan. At masasabi mo sa Diyos, Lord, tunay nga ikaw yung muog ko at kanlungan. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang may likha sa akin. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa akin. Ikaw ang nakakaalam kung anong nararapat sa akin. Ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan, walang iba, Panginoong Jesus, kundi ikaw. Amen? Yun po ang nararapat natin laging dinideklara sa buhay natin. At kapag yun po ang lagi natin ginagawa, mga kapatid, hindi ka mapapabagsak ng kahit sinong demonyo, kahit sinong mga diablo pa yun. Bakit? Greater is He, 1 John 4:4. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Kahit anong klaseng espiritu yan na nasa sanlibutan, kung ikaw ay nananatili sa Panginoong Diyos at napupuspos ka ng Santong Espiritu, hindi ikaw ang kailangang matakot, sila ang dapat matakot. Amen? Nakita niyo yung ginawa ng Panginoon sa Old Testament? Na kahit parang ang konti ng bilang ng mga Israelita, sa tingin ng kalaban, ang lalaki nila. Diba? Sa tingin ng kalaban, parang ang lakas nila. Diba? Kasi ang Diyos po ang may kagawan, may kakayahan na gumawa sa ating buhay. Siya lamang ang may magagawa sa ating buhay. Kaya nga, mga kapatid, although persecuted or threatened by danger, is totally at home in the protection, comfort, and safety of Yahweh, the God of absolute power. Amen. Kaya kailangan makilala mo talagang lubos-lubos ang Panginoon eh. This person declares of the Lord. Ang sabi doon, ikaw lamang, O Diyos, no, you are my safe refuge, my hiding place, my place of safety. You are my God and I trust you. Amen. At lilinawin po natin, itong Psalm 91, hindi ibig sabihin ay exempted ka na sa mga problema.
Amen? Halimbawa, bumabagyo, malakas yung ulan. No? Hindi lahat merong matibay na payong. Tama? Hindi lahat merong kapote. Meron talagang wala, basang-basa talaga siya ng kung ano, na pwede siyang anytime mapahamak dahil sa lakas ng hangin, dahil sa lakas. Walang protection. So, ang sinasabi po dito sa Psalm 91, it does not provide immunity from life's threats or problems. It does not promise God's protection from danger and trouble. Ang sinasabi ng Psalm 91 ay ino-offer sa atin yung pangako ng Diyos na protection sa gitna ng hardship at ng kaguluhan. Amen? Kasi ganun po kumilos ang Panginoon. Minsan pararanasin ka niya yung nandun ka na sa parang between life and death situation. At titignan ng Panginoon kung talagang magtitiwala ka pa rin sa Kanya. Naalala niyo yung scenario nila Moses? Di ba? Nandun sila sa tapat ng Red Sea, ng dagat. At sila, nakapaalang sila, di ba? Nahabol sila ng mga taga-Ehipto dahil yun ay mga naka-chariot, mga nakakabayo. At na-corner sila, wala na silang pupuntahan. No? Dahil dagat yung kanilang nasa harapan. Ngayon, ano pong ginawa ni Moses? No? Sa kabila ng mga pressure, kasi sinisisi na siya ng mga tao eh. Diba? Sa kabila ng pagsisisihan, pagtuturuan, ang ginawa ni Moses, nanalangin siya. At dineklara niya na, Lord, Ikaw ang Diyos ng bayang Israel. Ikaw, O Diyos, ang poprotekta sa amin. Ikaw ang gagawa ng paraan. Kahit wala na kaming maisip na paraan, meron ka pa ring paraan, Panginoon. Amen. Yun yung sinabi, no? Kumbaga, that's the prayer of Moses. And then, nilid siya ng Panginoon. Okay, itaas mo yung tungkod mo, itapat mo dun sa dagat. Okay? At yun na nga po yung nangyari. In the history, hinati ng Panginoon ang Red Sea. At sila'y nakaraan. No? I think dun kinuha yung kantang God Will Make a Way. No? Or in Habakkuk, no? But it is also applicable on that, no? That God will always make a way in the wilderness. Sa gitna ng ilang, ibig sabihin, kawalan yun eh. Diba? Corner na eh. Pero kaya pa rin ng Panginoon gawa ng paraan. Amen? Halimbawa, parang sa tingin mo, Lord, wala na bang katapusan tong kahirapan na to? Kasi kinakain lang ng mga, diba, corruption sa gobyerno namin eh. Pahirap na ng pahirap yung bayan namin. Wala namang katapusan to. Kapatid, sinasabi ng Panginoon sa iyo, no? In the midst of hardship, suffering, kaya-kaya kang iangat ng Panginoon. Thank you, Lord. Amen? Na kahit sobrang talagang talamak na yung kasamaan sa mundo, kaya-kaya mong magliwanag. Kaya-kayang paliwanagin ng Panginoon ang buhay mo sa gitna ng kadiliman ng sanlibutan. Amen. Kaya nga ang Psalm 91 ay tinuturo sa atin yung absolute trust. Everybody say, absolute trust. Absolute trust. Ibig sabihin, buong-buong pagtitiwala sa Diyos. Sabi doon, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Amen. Eh kung sabihin ng doktor sa iyo, may taning na ang buhay mo, meron kang cancer, 1 buwan ka na lang. Anong gagawin mo? Praise the Lord. Hallelujah. Ha? Magiging crystal clear sa iyo ang mga importante at mga hindi importanteng mga bagay. Kung ikaw ay nakakakilala sa Diyos, mas magiging klarong-klaro sa iyo na dapat wala akong sayanging oras at ilaan ko ito ang buhay ko sumunod sa Diyos. Pero kailangan pa ba humantong sa puntong yun? Nataningan ka? Hindi na. Ngayon pa lang sinasabi ng Panginoon, pagkatiwalaan mo siya ng buo, sundin mo ang kalooban niya, at sa lahat ng panahon, Diyos siya sa atin. Amen. Kaya sabi doon, this kind of trust o pagtitiwala or loyalty sa Panginoon, meaning meron ka talagang intimate relationship.
Kasi ang isang tao, hindi mo naman pagkakatiwalaan kung hindi mo siya kilala. Kung wala kang ugnayan sa kanya. Amen? Ganun po yun. Kaya po, napakahalaga yung talagang personal relationship sa Panginoon. No? Ulitin natin, only Jesus can save your life. Not your religion, not even your ministry, no. Only Jesus can save your life and can save you from all troubles of your life. Can change your life. Amen. You must have an intimate friendship, intimate relationship with God. Isipin mo, sabi ng Diyos kay Abraham, you are my friend. Amen. At hindi lang kay Abraham sinasabi yun, sa lahat ng sumasampalataya, we are friends of God. Isipin mo, Diyos, kaibigan mo. Hindi ito yung kaibigan mo sa Facebook, na dahil marami lang kayong mutual friends, ay friends na kayo sa Facebook. Hindi ito yung ganong pagkakaibigan. Ang pagkakaibigan sa Diyos, meaning, kilala mo siya, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, pinagkakatiwalaan mo siya, at pinoprotektahan ka niya. Amen, mga kapatid. So, ganun yung friendship, relationship natin sa Lord, that He is our protector. We declare that He is our Lord, our Savior. We declare He is our healer. He is our provider. And He will always make a way where there seems to be no way. He will always make a way. He is the way maker. He is the miracle worker. Na akala mo, di ba, hindi na kayang maghimala ng Panginoon, yun ang akala mo, kaya pa rin gawin ng Panginoon yun. In the condition, trusting God alone. Amen. Kaya, mga kapatid, Psalm 91 is saying, this is sort of loving relationship. No? Higit pa ito sa relationship ng mag-asawa, ng magkapatid. Ang pinakamahalagang relasyon na dapat desisyonan mo ngayon ay yung relasyon mo sa Diyos. Kapatid, kamusta yung relasyon mo sa Diyos? Paano natin makikita kung everything is doing well with you, with your relationship with God? It shows on your character. Amen? It shows on your lifestyle. Lifestyle check, lifestyle check. Diba, may ganyan-ganyan eh. Diba? Ano bang lifestyle mo? Sinasabi mo, Kristiyano ka, pero yung lifestyle mo is pang sanlibutan? It doesn't match. No? So meaning, you're just religious, you don't have personal relationship with God. Amen? So, kailangan mga kapatid, yung personal relationship, Psalm 36 verse 7, ang sabi ni Haring David, O Diyos, ang iyong pag-ibig, mahalaga at matatag. Anong pag-ibig ang mahalaga? Pag-ibig ng Diyos. Yun yung matatag, yun yung walang hiwalayan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, magpakatatag ka sa Panginoon. Yun, di ba? Kasi yung mga inaabangan ng mga tao, ay hiwalay na pala si ganon. Di ba? Ay, nang babae pala si ganon. Ganon, kala ko pa naman matatag sila. Di ba? Pero sa Diyos, ang sabi doon, ang iyong pag-ibig mahalaga at matatag. Amen. No? Ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. No? Under His wings, under His presence, you are protected. Matatag yun, yung shelter of the Most High, hindi yun nawawasak. No? Kahit anong bagyo, kahit anong lindol, hindi yun mawawasak. No? Yun ang pinakamatatag na relasyon sa lahat. Amen. No? So, kahit umabot pa kayo ng many years, ang pinakamatatag pa rin na relasyon ay yung sa Diyos. Amen. Amen po. Amen. At kapag matatag ang relasyon mo sa Diyos, magiging maayos at matatag din yung relasyon mo sa kapwa. Amen ba? Amen. Kung sinasabi mong may relasyon ka sa Diyos at ang relasyon mo sa mga kapitbahay mo, sa kapwa mo, ay ikaw mismo yung sumisira,
Sa loob ng pamilya mo, may problema tayo. Kailangan mag-reflect yung katatagan ng relasyon mo sa Diyos at sa sambahayan at sa paligid mo. Amen. 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 Ano mo unahin mo ayusin? Of course, yung relationship mo sa Diyos. Kasi kapag ayos ang puso mo sa Panginoon, siya ang bahalang gagawa ng paraan para maayos ka rin sa tao. Para maayos ka rin sa pamilya mo. Pero kung may problema ka sa relasyon mo sa Diyos, hindi mo siya pinapansin, tuwing Sunday ka lang nagpupuri, nagpapasalamat sa Kanya, it's not a surprise na meron kang problema sa relationship mo sa ibang relationship. Labas sa Diyos. Amen. Nakukuha ba natin yung punto? Yes. Yes. Kaya ang sabi dito, it is the attitude of one who clings to the Lord at all times. All times to, every day to. Psalm 27 verse 5. Malapit na po, ilang verse na lang. No? Itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki ako'y ilalagay. Sipin mo yun? Ang Diyos mismo ang gagawa ng ganun sa buhay mo. Poprotektahan ka niya sa gitna ng kaguluhan. No? Sa loob ng kanyang templo, yung sambahan, yung bahay ng Panginoon, iingatan ka ng Panginoon. No? Kaya huwag kang lalayo, huwag kang lalabas, no? Sa bahay, sambahan, or sa presensya ng Panginoon. Sa ibabaw ng batong malaki, ako'y ilalagay. Doon sa safe place. The person who is always thinking about God at laging nagtitiwala sa Panginoon, yun ang laging nakakaranas ng pag-iingat at pagkalinga ng Diyos. Kasi sa isip mo pa lang, protektado ka na. Isaiah chapter 25 verse 4, ang sabi doon, basahin natin, ikaw ang tunay na kanlungan ng mahihirap at mga nangangailangan. Sino nangangailangan dito? Ayaw pa umamin ng iba. No? Matatag na silungan sa panahon ng unos at nakakapasong init. Ayan. Sa harap mo'y mabibigo ang mararahas, yung mayayabang, yung malalaki ang ulo. No? Kaya nabanggit kanina sa devotion eh. When you humble yourselves before God, He will lift you up. Now, sabi doon, sa harap mo'y mabibigo yung mararahas. Sila'y parang bagyong humahampas sa matibay na pader. At sabi din sa Psalm 23, your cup will overflows in the front of your enemies. Hallelujah. Yung mga nag-aabang sa iyong bumagsak ka, yung mga nag-aabang sa iyong magkamali, madapa ka, sila yung madadapa. Yes. Sila yung babagsak. Amen. Dahil matatag ang relasyon mo sa Panginoon. You are under the divine protection of God. Amen po? Marami po niyan, no? At ako po ay mag-11 years na po sa trabaho. Naranasan ko po yan. No, yung maraming sumisira sa'yo, di ba? Or parang namaplastic, ayan, di ba? Sa pansalitang pantao, kaplastikan lang, no? Hindi siya totoong kaibigan. O hindi siya totoo talagang may magandang intention sa iyo. No? So, anong nangyari? Ako yung inakat ng Panginoon at sila yung bumagsak. Bakit po? Kasi hindi ako nakatingin kung ano mang issue nila sa buhay, kung anong issue nila sa akin. Nakatingin ako, nakafocus ako kung ano yung kailangan gawin, pinapagawa ng Diyos ko sa akin. Amen mga kapatid. Kaya, kapag ganun pong ginawa natin, sinasabi po natin ito dahil ito yung tunay na naranasan natin. Sabi doon, tunay na kanlungan ng mahihirap. No? Kung nakaranas ka ng paghihirap o naghihirap ka ngayon, ang sabi doon, matatag na silungan sa panahon ng unos at nakapapasong init, ibig sabihin nagtuyot, ang Diyos ang lapitan mo, wala nang iba. Amen. Basahin natin sa Psalm 18 verse 2. Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas. Amen. Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Kaya klaruhin natin mga kapatid, makakaranas ka lang ng ganitong pangako ng Diyos
Kung talagang may matatag kang relasyon sa Kanya, sinusunod mo ang kalooban niya, at namumuhay ka ayon sa Kanyang salita. Ngunit kung ang ginagawa mo ay hindi kalooban ng Diyos, yung mga desisyon mo, hindi mo inilalagay sa salita ng Diyos, kapatid, ibig sabihin, wala doon ang protection ng Panginoon. Kasi ikaw mismo, umalis ka doon under the divine protection of God. Kasi po, wala namang pilitan eh. Amen? Namilit ba ang Panginoon? Wala namang ganun eh. Pero patuloy ka pa rin niyang pinapaalalahanan. Diba? Patuloy ka pa rin niyang pinurpursue. Patuloy ka pa rin niyang ginagamit yung mga kaibigan mo para lumapit ka sa Panginoon. No? Yun yung mga totoong tropa. Yun yung mga totoong kaibigan. Yung gusto kang maiayos, yung gusto kang tulungan, at maiahon ka hindi lang basta sa kahirapan ng buhay, kundi sa paghihirap ng kalooban mo. No? Na kung may galit ka, may tanim ka ng galit, halimbawa sa pamilya mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, o sa kung kaninong tao, ang Diyos ang mag-aangat sa iyo para matuto kang magpatawad at para matuto kang umibig gaya ng pag-ibig niya sa iyo. Amen? Because those issues of life is a hindrance, no, for our growth. Sinasabi dito na kung si Yahweh ang ating patong tanggulan, siya ang ating tagapagligtas, siya ang Diyos tagapag-ingat ko at aking sanggala, wala pong makakatalo o makakapanira sa ating buhay. Amen? Psalm 121 verse 5. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Amen. Kaya nga sabi, they will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot on a stone. You will trample upon lions and cobras. You will crush fierce lions and serpents under your feet. Sinasabi po ng Biblia, katulad kay Daniel, na kinulong siya sa kulungan ng mga leon, the mouths of the lions was shut up. Amen? Nawala yung pangil eh, di ba? Yeah. Nawala yung bangis ng mga leon. Nawala, kumbaga sa cobra, nawala yung poison. Amen? Kasi nga, pinotektahan ng Panginoon. Anong makikita natin kay Daniel? Bakit lagi siyang protektado ng Panginoon? Prayer. Pinakauna, he is prayerful. Kahit pinagbawal na, Daniel, dalangin ka ng dalangin, pagbabawal na ang panalangin, puro ka prayer. Sabi doon sa Persya, no? O, kapag nakita kung sinong nananalangin, kukulong ha, isinabatas. No? Ngayon, anong ginawa ni Daniel? Sa isip niya, susunod ako sa Diyos, hindi sa tao. Nanalangin siya. At doon siya pananalangin, doon sa bintana kung saan kita siya. Sabi nung mga gustong magpabagsak sa kanya, parang nananadya to si Daniel, nakakainis na. Kahit anong sira, anong chismis ko dito, kahit anong hila ko dito pababa, bakit parang wala lang? Sige. Tusumbong kita kay hari. Ba? I think it's King Darius, no? Sige, susumbong kita. Now, anong ginawa? Dahil merong nilagdaang batas, kahit kaibigan pa si Daniel nung hari, inilagay siya sa kulungan ng mga leon. At anong ginawa ni Daniel? Doon sa gitna ng mga leon. Hindi sinabi kung ilan yun, pero marami yun. Kasi kung i-check niyo yung history, hindi lang isa leon yung nandoon. Sobrang dami nun. Kumbaga, baka hindi ka agad, 5 segundo, tapos ka na eh. Pero si Daniel, pagkababa niya, o bago pa man siya bumaba, nakadalangin na siya. At habang bumababa siya, nananalangin siya, yung mga leon, yumuyukod sa kanya. Kahit gaano pa kabangis yung mga tao sa paligid mo, yuyukod sila sa presensya ng Diyos na dala-dala mo. No? Kahit sino pa sila, kahit meron silang titulo dito sa sanlibutan ito, di ba? Kahit ano pang katakot-takot
na inaral niyan, kung ang Diyos ang poprotekta sa iyo, sila'y walang magagawa. Amen, mga kapatid. Kapag ang Diyos ang nagsabi, walang makakahindi, walang makakapigil. Kapag sinabi ng Diyos, lumuhod kayong mga leon, diba? Mawala ang lason sa inyong mga kobra kayo, wala silang magagawa kung hindi sumunod. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Psalm 91, 9-14. Tapusin na po natin. No? Gising pa ba kayo? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, gumising ka. Amazing ka. Hallelujah. Sabi doon, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, ito yung kondisyon. Siya yung ginawa mong Diyos at pinagkatiwalaan mo talaga siya, yung kanyang salita. At ang pinili mo, you have decided to trust in God, to follow God. Pinili mo siyang Diyos na mag-iingat sa iyo, ang kataas-taasan. Ano mangyayari? Sabi sa verse 10, di mo aabuting ikay mapahamak. Hindi ka mapapahamak. Kahit anong plano nilang tangka sa iyo, di mararanasan kahit anong uri, mga paghihirap sa iyong tahanan. Ano yung kondisyon? Kung si Yahweh ang iyong pinagkakatiwalaan at inuuna sa buhay mo. Next verse. Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin. Isipin mo, papaliguran ka ng mga anghel. No? Hindi ka na mapapaligiran ng mga demonyo, mga anghel na yung makapaligid sa iyo. Tingnan mo yung nakapaligid sa iyo ngayon. Parang mga anghel yan. Bakit? Pinapanalangin ka niyan. Ba't natawa yung iba? Pastor, parang mukhang angel nga, ano? Gamanan siya. Tapos sabi doon, saan mang dako, saan ka mang pumunta, maparoon, tiyak kang, pag sinabing tiyak, meron bang duda doon? Wala. Next verse. Pangako ito ng Diyos, ha? Hindi po ito galing sa akin. Sa kanilang mga kamay, ikay alalayan ng mga anghel. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas. Amen? Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan yung ahas. Hindi yan. No? Angel nga eh. Di ba? Mukhang angel nga eh. So, oli yung mabagsik. No? Kahit yung mga ganoong mga klaseng, kasi may mga ganyang klaseng tao eh. Diba? Yung ahas, parang tuso, diba? Manloloko, diba? Tapos may mga liyong mababagsik, diba? Sa paligid mo, na parang, bakit sila ganun? Roar sila ng roar sa akin. Bakit ang dami nilang pangninira sa akin? Amen? Bakit maraming persecution, roar sila ng roar, pero sila naman yung naiinis, hindi ako naiinis. Amen? Kasi sa Lord ka nakafocus eh. Sabi doon, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Inulit eh, no? Next verse. Ang sabi ng Diyos, ito, sabi ng Diyos, ang sabi ng Diyos, mga kapatid, makinig kayo, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ililigtas ko. Ibig sabihin, lagi yun eh. Laging nakatanaw sa iyo ang Panginoon dahil tapat ka sa Kanya. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, exercise natin yung faithfulness. Paano natin exercise yun? Cultivate gratitude. Una talaga, lagi ka talagang magpasalamat sa Panginoon. Lagi kang manalangin. Di ba? Lagi mo siyang purihin. Pag ganun lagi yung ginawa mo, tiyak, di ba? Siya yung laging nasa isip mo. Siya yung laging bukang bibig mo. At tiyak laging naroon ang protection ng Diyos sa iyo. Ano po ang sinabi? No? Kaya mga kapatid, abiding in God's presence, meron tayong security. Amen. Amen? Hindi mo na kailangang mag-hire ng mga talagang malulupit na security. No, hindi ko sinabing masama yun. Okay yun kung ikaw ay merong katungkulan. Pero, una dapat ang security ng Diyos sa buhay mo. Yes.
Una, ang proteksyon ng Diyos. Una, ang pagkalinga ng Diyos. The ultimate victory is ours because of Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, ang laban na ito, anak, yung problema mo na yan, ibigay mo sa akin yan. Ako ang tatapos niyan. Amen? Ibig sabihin ng binigay mo sa Panginoon, pinagkatiwala mo sa Diyos. Hebrews 10:19. Ayan. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Kahit anytime pwede kang mag-pray, no? Lumapit sa Lord because of Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Ibig sabihin ng pinakapunong pari, namamagitan. Kaya lumapit tayo sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kaya lumapit tayo sa Diyos. Ayan. Nang may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi. Ibig sabihin may malinis na intensyon. No? Sapagkat inilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Yan po ang ginawa ng Diyos, kaya lagi tayong makakalapit sa Kanya. Yan ang sakripisyo ng Panginoong Hesus sa krus. At yan ang naging benepisyo sa atin. Hebrews 9:12. Gayon din naman, namatay si Jesus sa labas ng lungsod upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan. Sino po yung naglinis? Si Jesus. No? Sa labas ng lungsod upang linisin niya. Si Jesus ang naglinis sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ibig sabihin yung sakripisyo ng buhay niya. Amen po mga kapatid. Only the redeemed of the Lord can securely say, sabi sa Psalm 61:4, sino po yung mga tinubos ng Panginoon dito? Amen. Ito ang i-declare mo ngayon. Sa inyo pong tolda, ibig sabihin in your shelter, in your house, Lord, ako ay payagan na doon tumira habang nabubuhay. Huh? Sa lilim ng iyong bagwis na malakas, ingatan mo ako nang gayoy maligtas. Praise the Lord. To dwell in the shadow of Almighty God is to find complete and eternal rest and safety. Kahit ano pang mangyari, kahit ano pang nararamdaman natin, kahit ano pang harapin natin dito sa buhay na ito, at kahit tayo'y mamatay, God is our shelter. Amen. God is our protector. Yes. Amen. So now, mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya bilang katiwala rin ng Kanyang mga binigay sa iyo. Tuloy-tuloy kang magtiwala sa Kanya habang ikaw ay nabubuhay. Ang lahat po ng tinubos ng Diyos ay tumayo sa mga oras na ito. Tayo po ngayon ay aawit, mananalangin,